Magandang gabi po sa lahat. Ako po'y nagagalak na maging speaker ngayong gabi ito. And when Pastor June approached me last time na kung pwede ako mag-preach, sabi ko, sige Pastor, titignan ko po yung schedule kung okay ako. At sinabi niya, evening naman, yung evangelistic na way of yung mga message na so, okay na Pastor, sige, walang problema. And nung nag-email siya sa akin, sinabi niya, if I can preach the gospel in Filipino, yun yung problema. Dahil ako, tulad na sabi Pastor June, tubong Cagayan de Oro po ako, at minsan yung Tagalog ko ay nagkakapilipit-pilipit pa. So, but I try my best na maibahagi ko ang ebanghelyo, ang mabuting balita, in the simplest way I can, para sa ating lahat, we will benefit from it, and ating talagang mapanghawakan sa ating mga puso at sa ating mga buhay ang naturang mga katotohanan. Ako po ay lumaki sa isang tahanan na hindi din gawin kareliyoso. In fact, my mother, she has tried different religion para kung saan yung eldest namin din ay babae, siya din ay seeking din, very talaga siya sa paghahanap ng katotohanan. He tried to go to different groups, and hindi niya natagpuan doon yung tinatawag na kaligtasan about sa katotohanan na yun ang sabi sa salita ng Panginoon. So, lumaki ako sa isang lugar na malapit sa amin yung Baptist Church. And it's very funny how I got saved. Kasi na-save ako na ginamit yung sister namin, yung sister ko, yung eldest namin. Na-save din yung sister namin na ginamit ako. Sabi niya, ginamit daw ako. But I had no idea how. Kasi nung bata pa ako, maliit pa lang ako, parati akong pumupunta sa church, yung sa Baptist Church. Although hindi ako Kristiyano, pupunta ako doon kasi yung pastor ng church, yung church doon sa Cagayan de Oro, ay meron siyang anak na lalaki. And hindi niya pinapalabas yung anak niya kasi sa labas maraming mga bata na nagmumura, maraming mga bata na iba-ibang ugali ang kanilang pinapakita. And I was one sa mga bata na hindi ko nakasanayan na magmura, kahit hindi mananampalataya yung aking nanay, hindi ako sanay sa pagmumura. Pero every time na may DVBS na tinatawag, yung Daily Vacation Bible School, 5 days na pupunta kami sa church at nag-aaral, mga Bible stories. You know what? Every time na umuwi ako sa bahay, nagdadala ako ng merienda. Diba? Kasi nagbibigay ng merienda. That's why, ngayon, na-pastor na ako, every time na may Daily Vacation Bible School, hindi ko inaano yung mga bata na pupunta sila sa pagkain. Because, pupunta ako sa Daily Vacation Bible School dahil sa pagkain. In that younger year na kung saan ako namulat, mahirap yung buhay namin. Mahirap, minsan mahirap kung makakain sa isang araw. So, sa akin, attraction yung pagkain. Totoo nga yun, may mga tao na sumusunod kay Jesucristo dahil meron sila nakukuha. At nung maliit pa lang ako, yun yung idea. So, naging regular ako na sumasali sa DVBS. Tapos ini-invite ako every Sunday na mag-attend ng Sunday school. Itong ate ko, namamanga siya kasi every time I come home, may dala akong pagkain. Sinasabi niya sa nanay ko, "Ma, may pagkain doon, punta tayo." Yun lang kasimple, punta tayo. How many times she was invited na pumunta sa church pero umayaw siya. Pero nung time na parati akong nagdadala ng merienda, pagkain, every time I visit the church, punta tayo doon kasi may pagkain. High school pa siya noon. At ganun talaga kahirap yung buhay. Isipin niyo lang kung gano'n kahirap yung buhay. Kung ganun yung thinking pagdating sa pagkain. Sabi niya, punta tayo doon. So, nung in-invite siya,
doon niya nakilala ang Panginoon, kung sino si Jesucristo. At doon siya naging faithful na mananampalataya until now, nakapag-asawa siya ng pastor. Diba? Assistant pastor in church, doon siya nag-attend for how many years? Probably more than 20 years na. Diba? And nung siya naman ay nakilala sa Panginoon, nagkaroon siya ng burden sa amin, mga kapatid niya, na ma-reach out kami. So, from Cagayan de Oro City, lumipat kami sa Misamis Oriental. That's about mga 1 hour na travel by bus. Pamasahe is 50 pesos. And yung burden ng ate ko ay napaka-higit talaga kasi she would give us yung money na pamasahe namin para susunod na linggo para lang na makadalo kami sa pagsisimba sa Cagayan de Oro City. So I would travel for an hour para na maka-attend ako ng church. But after that, pagkahapon, babalik ako sa amin dahil klase naman kinabukasan. So, nagsasakripisyo siya na magbigay sa akin ng pera dahil gusto niya na makilala ko ang Panginoon. Until one DVBS, last na DVBS na nag-attend ako, na siya yung naging teacher ko, and siya ang nag-deal sa akin, pinakilala niya sa akin, pinaintindi niya sa akin kung sino si Jesucristo bilang aking tagapagligtas. And yun ang naging ministry niya para sa akin. That's why I can say, sabi ko na siyang ginamit ng Panginoon upang makakilala ako sa Panginoon, at sabi naman niya, ako ang ginamit ng Panginoon para makilala niya ang Panginoon. But I'm sure, hindi ako ginamit para mag-share ng Ebanghelyo sa kanya. Ginamit ako ng Panginoon, mag-attract ng pagkain upang siya pumunta sa church. Diba? So, although very funny na example, pero makikita natin na yung pagbunga ng Panginoon sa buhay niya at sa buhay ko, kung saan ako ngayon, ay malaki po talaga. Kaya nagpapasalamat ako, nagpapuri sa Panginoon dahil mayroong kaligtasan na kanyang binibigay sa mga tao na handang magtiwala at manampalataya sa kanya. So ngayong gabi nito po mga kapatid, tayo po mag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia in John chapter 3. Every time we ask, especially sa ating mga tao, pag may nagtatanong, okay, meron akong balita, pero alin yung gusto niyo na meron akong bad news at meron akong good news? Alin sa palagay niyo ang gusto niyo unahin ko? Usually, ano pinipili natin? Diba? Sige, alin ba ang una kong sasabihin sa inyo? Yung good news o yung bad news? Usually, gusto natin, di ba? Sige na lang, kahit bad news yan, unahin mo yung bad news. Diba? Okay, pag sinabi yung bad news na ganito, pero ano yung good news? Yung good news is ganito. Diba? Dahil sa kabila yung ganito, may ganito na nangyari, at least we are being consoled. Diba? May consolation na matatawag na after we heard the bad news, meron good news after that. And of course, what makes the news good, it's because of the fact na merong tinatawag na bad news. Diba? Kasi kung walang bad news, meron kayo tayong tatawagin na good news. Diba? Naisip niyo ba yun? So ngayong gabi nito, we will discuss about the good news and the bad news. Diba? So, meron po dyan sa ano po natin, why I said the good news and the bad news, dahil sa salita ng Panginoon, God told us about the good news first, and after that, magbigay siya sa atin ng bad news. Ano yung bad news niyo, Pastor? Pagkatapos niya sabihin, itong mabuting balita, meron ding consequence na masamang balita sa mga tao na hindi makikinig sa tinatawag na mabuting balita. At yan po ang pag-aaralan natin ngayong gabi nito. Bilang mga tao, ito yung gusto nating mamakinggan. And everyone, lahat sa atin, we want to hear the good news. Tama? Kung papapiliin ka, anong gusto mong marinig? Mabuting balita o masamang balita? Of course, walang matinong tao na sasabihin niya, ako, gusto kong marinig sa buhay ko parati ang masamang balita. Walang matinong tao na magsasabi ng ganon. Everyone sa atin, gusto natin, marinig natin, panay good news. Diba? Of course, hindi natin naiwasan na meron talagang tinatawag na bad news.
Pero tignan natin yung salita ng Panginoon na nakasaad dito. In John chapter 3, no, nag-umpisa, no, as we see the famous passage, yung John 3:16, nakita natin sa about God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but will have everlasting life. Tignan natin, ano bang nangyari before? No, ano bang nangyari bago sinabi sa salita ng Panginoon yung bersikulong ito? In John chapter 3 verse 1, sinabi diyan na may isang tao na lumapit kay Jesucristo. Ang tao ito, ang pangalan niya si Nicodemus, and in-explain sa salita ng Panginoon kung anong klaseng tao siya. And there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So, itong si Nicodemus, siya ay isang Pariseo. Ang isang Pariseo po ay, ito po yung tao na expert sila pagdating sa kautusan. They are the most strict in a sense na sa pagsunod nila sa Panginoon, na marami sila even ceremonially, physically, even sa kanilang diet, sinusunod nila because they don't want to offend God. Yun yung ng mga taong ito. And very interesting mga kapatid na itong taong ito, although sa mata ng mga tao, sa mata ng kanyang mga kababayan, this person is the most religious person. Napaka-religyoso ng taong ito. In fact, si Jesus Christ nag-warn siya about sa mga uri ng tao tulad ni Nicodemus, kung gaano sila na tinitwist nila ang salita ng Panginoon in order to accommodate their own traditions. Especially yung mga oral traditions na kanilang sinusunod. Ganito katindi yung taong ito. But you know what? One night, he came to the Lord Jesus Christ, and the reason probably na pumunta siya during night, it's because he was a ruler of the Jew, and he doesn't want to offend yung mga ibang mga Hudyo na lumapit siya sa Panginoong Jesucristo, and he asked a question about God. Anong question anong question niya? He is asking the Lord Jesus Christ on how to enter into the kingdom of heaven. Yun yung question niya. Kaya sinabi dito, the same came to Jesus by night, sabi sa verse 2, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So, sinagot agad siya ni Jesus Christ, and Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tingnan natin mga kapatid, anong ibig sabihin ni Jesucristo? Sabi ni Jesus Christ, immediately, Christ went straight sa point na gusto maano ni Nicodemus. That except a man be born again, yun yung sinasabi, pag-uusapan, yung kunikwento ni Pastor Jun kanina, except a man be born again, that word born again mga kapatid, it has the idea to be born above. It is something that is not physical, it is a birth na tinatawag natin spiritual. Ito yung sinabi ni Jesus Christ, except a man be born from above, or be born again, he cannot see the kingdom of God. And that word cannot, mga kapatid, that word cannot in the original language, that is the word na translated sa Greek language as dunamai. We probably heard yung word na yun, yung word na dunamai, or word na dunamos, or dunamis, which was translated in other versions, in other passages as power or authority, or this is the simplest way, the ability to see the kingdom of God. So kung ano natin dito mabalit, sinabi ni Jesus Christ dito, Verily or truly, truly, I say unto thee, except a man be born from above, he cannot or he has no ability to see the kingdom of God. And that is true mga kaibigan. Na kung sino man na tao sa kwartong ito o sa simbahan ito, wala sa atin. No one or nobody here has the ability to see the kingdom of God by his own. Human as we are, we have no ability to see the kingdom of God. Why? Because makikita natin later on, sinabi ni Jesus Christ, this is the condemnation that came into the world, that light come to this world,
but men love darkness rather than light. Ba? Human as we are, mga kapatid, we are sinful. We are sinners. For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yun yung mga passages, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal na makikita natin, no, kung gaano tayo, no, sa harap ng Panginoon, no, gaano tayo kabaliwala. No? In fact, sa Isaiah, sabi niya, that our righteousness compared sa Panginoon, it is as filthy rags. Diba? Mga basahan na marurumi. Na kung gaano daw tayo, no, kung sa isip natin, tayo ay mabait na, tayo ay napaka-religyoso na, tayo ay napakabuti na tao, sa mata ng Panginoon, sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at naging ano? Kapos. Ano ibig sabihin ng kapos? Di ba kulang yun? Bakit hindi mo nabili yung gadget na gusto mong bilhin? Kapos kasi ako sa pera eh. Kapos. Ibig sabihin, kulang ako sa pera. Hindi mo pwedeng mabili yung gadget na yon o yung bagay na yon dahil kulang ka sa pera. Kapos. Alam niyo ba mga kapatid, dahil sa kasalanan, sa harapan ng Diyos, kahit anong kabutihan natin ginagawa, na iniisip natin na tayo makakapunta sa langit, dahil sa mga kabutihan natin ginagawa, sinabi ng salita ng Panginoon, na ang lahat ng bagay na yon ay kapos. Kulang pa din sa mata ng Diyos. Diba? Ito sinabi ni Yesu Cristo, except a man be born again, he has no ability to see the kingdom of God. Parang kay Nicodemus po, this is bad news. Why? Because the question that lingers in the mind of Nicodemus during this time, how can a man be born again? Paano ang isang tao na mabuhay, no, ipanganak muli? Paano mangyayari na ang isang tao na malaki na siya, paano siya ipapanganak muli? Napaka-imposible nun. Tinanong pa nga niya, no? Tinanong pa nga si Yesu Cristo. Ibig bang sabihin, ang tao pwede siyang bumalik sa sinapupunan ng kanyang nanay upang ipanganak siyang muli? Yun yung question ni Nicodemus. At kung mapapansin natin, even si Jesus Christ, no, sinabi niya na this is, no, that which is born of flesh, in verse 6 is flesh, and that which is born of spirit is spirit. And in verse 7, sabi niya, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. You must be born from above. And nagbigay siya ng illustration. And again, the question na naman si Nicodemus in verse 9. Sabi niya, how can these things be? Paano mangyayari? Paano maging posible yung mga bagay-bagay na ito? And sabi ni Jesus Christ, you know what? We are speaking what we are knowing, and we are testifying what we have seen, and you receive not our witness. Sabi ni Jesus Christ in verse 12, will you believe? Maniniwala ka ba? If I tell you heavenly things, well, if I tell you earthly things, you don't believe? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo yung mga makalangit na mga bagay, kung sa mga lupang bagay na, hindi ka naniniwala eh. And since sinabi pa ni Jesus Christ, no, na art thou a master, no, of Israel and knowest not these things? Di ba tagaturo ka sa mga tao and you don't know these things? No? That's why dito natin makita, no, as the Lord explained kay Nicodemus, sorry, hindi pa ako galit. No? As the Lord explained kay Nicodemus, no, kung malakas na pa talaga yung boses ko, sabi ng Panginoong Jesucristo, and no man, in verse 13, had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And ito mga kapatid, dalawang bagay lang ang tatalakayin natin ngayong gabing ito. The first is the good news, and the second thing is the bad news. Diba? Hindi ko na kayo papapiliin kung anong gusto nyo marinig, yung good news ba o yung bad news. Pero titignan natin kung anong sinabi ng salita ng Panginoon. Dahil sinabi sa salita ng Panginoon, sinabi niya, merong good news, at sinabi din niya, meron ding bad news. Diba? Good news or bad news? Na yun yung tatalakayin natin ngayong gabing ito. The good news is, sinabi dyan, in verse 14, diba? As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Diba? On that passage in verse 14, makikita natin, if you can
see sa mga Bibles ninyo, kung yung Bibles ninyo may mga mga hints na this is a new paragraph. Sa Bible na binabasa ko ngayon mga kapatid, no, it gives me a hint na the Lord Jesus Christ is explaining more kay Nicodemus in how to be born again. Diba? On how to be born from above. Sinabi niya dito in verse 13, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. You know what mga kapatid? In that passage, in verse 14 mga kapatid, the main verb or the main idea mga kapatid, diba? The main sentence na makikita natin dyan mga kapatid is this: the Son of Man must be lifted up. Or the Son of Man be lifted up. And yung word na must mga kapatid, no, that shows us that shows us the necessity of why the Son of Man must be lifted up. And that's the good news. That the Son of Man, sabi diyan, the Son of Man be lifted up just as Moses lifted up the serpent, diba? Na makikita natin yung cross-reference ito in Numbers chapter 21 verse 9. Tignan po natin sandali kung anong nangyari dito mga kapatid. What happened here during the time of Moses is a picture no, na kung anong mangyayari later on in the New Testament. In Numbers chapter 21 verse 9, makikita natin mga kapatid, no, the story is the children of Israel, they are rebelling against God. They are questioning kay Moses and Panginoon why Moses brought them to the wilderness. Sinabi nila, no, they accused God and Moses na dinala sila sa ilang, no, para na mag-suffer. Sabi nila, dinala niyo ba kami dito because wala nang libingan sa Ehipto? And because of that, no, God was displeased sa kanila, no? Nagalit ang Panginoon ng gusto sa kanila. And sabi ng salita ng Panginoon, diba? In verse 6, no? And the Lord sent fiery serpents among the people. Diba? And they, beat the people, and much people of Israel died. Diba? Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he taketh the serpents from us. And Moses prayed for the people. And the Lord said to Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. That is the picture mga kapatid, no, na sinabi in John chapter 3 verse 14, na tulad, no, the Son of Man must be lifted up, tulad ng ginawa ni Moses in the wilderness as he lifted up, no, yung serpent of brass, na kung sino man ang titingin on that serpent of brass, hindi siya mamatay, although natuklaw siya ng ahas. Diba? Kung mapapansin niyo sa mga doktor, di ba, sa medical na ba yung logo nila, yung parang may pole tapos may ahas na nakapulupot, diba? Tapos parang yun yung logo nila, no, na probably dito nila nakuha yung idea na yan, diba? Pero the idea here mga kapatid is that kung sino man ang titingin on that serpent of brass, instead na mamatay siya because of yung bite ng snake sa kanya, hindi siya mamamatay, diba? Sa pamamagitan lang ng pagtingin. Kaya nga kung babalikan natin in John chapter 3 verse 14, ito din ang mangyayari sa anak ng Diyos. In John chapter 3 verse 14, ito yun ang mangyayari kay Jesucristo. Sabi niya, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. Diba? For what reason? For what reason? Sabi dito in verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. And kung babalikan natin ang verse 13, mga kapatid, who was that Son of Man? Diba? In verse 14, no, if this is the main idea, the Son of Man must be lifted up, and that's the Lord Jesus Christ, the question next is, who was the Son of Man? Sinabi dito sa verse 13, mga kapatid, no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. So, ang tagapagligtas ay hindi galing sa lupa. Ang tagapagligtas ay galing sa langit
papanahog siya dito sa lupa upang ating maging tagapagligtas. That when the time the Son of Man must be lifted up, He will draw people to Him. Yun po mga kapatid ang sinasabi dyan. Kaya, kung gusto nyo po na maintindihan kung sino itong tinutukoy dito in John chapter 3 na Son of Man, you read John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun yung sinabi. In John chapter 1, makikita natin that si Apostle John, ipinakilala niya sa atin ang pagka-Diyos ni Kristo. In John chapter 2, dito natin makikita the first miracle na ginawa ni Jesucristo when He turned the water into wine. A proof of His deity. And in John chapter 3, mga batid, this God who came from heaven will be lifted up or must be lifted up like Moses lifted up the serpent in the wilderness, so that, in verse 15, sinabi dito, that whosoever believeth in Him, tinutukoy niyan, on the Son of Man, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have everlasting life. Ito po yung makikita natin mga kapatid. The Son of Man must be lifted up. He came down from heaven. Verse 15 gives us the reason why the Son of Man must be lifted up. Ang reason is, so that everyone that believeth in Him, the Son, should not perish, but may have eternal life. Bakit may have eternal life, mga kapatid? Why? Because in the original language, mga kapatid, that word, mga kapatid, na ginagamit, mga kapatid, it is in the mood na nagbibigay sa atin ng probability or nagbibigay sa atin ng potentiality. Diba? That a person will have eternal life if he believes on the Son of God. If not, then he will not have that eternal life na tinutukoy na salita ng Panginoon. So we have the choice. No, mayroong choice na kailangan piliin ng isang tao. Either he believe or he reject. But the good news is, ang Diyos, the Son of Man, must be lifted up. The word must, mga batid, gives us the necessity. Kailangan na kailangan talaga. Bakit kailangan ng Panginoon Kristo na pumanaog galing sa langit papunta dito sa lupa upang mag-alay ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo? Why? Because even si John the Baptist, when he saw the Lord Jesus Christ, una niya nakita, nanahan yung banal na Espiritu sa Panginoon Kristo, ano yung expression niya? Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. You know what, mga kapatid? Can God save you without dying on the cross? He can. Why? Because He's powerful God. But God will not do anything na hindi, parang si David, I will not offer to the Lord what cost me nothing. What cost of salvation, mga kapatid, is the Son of God. To die on the cross of Calvary. Just imagine, mga kapatid, isipin natin, mga kapatid, yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon Kristo para sa tao, nung siya ay pinanganak, pwede naman siyang pumunta dito sa lupa na hari na eh. Tama? Pwede siyang pumunta dito sa lupa na malaki na siya eh. Pero you know what? Siya ay pinanganak sa Disyembre, nagse-celebrate yung mga tao ng tinatawag na Pasko. Diba? Nung siya ay pinanganak, saan siya pinanganak? Sa Sabsaban. Tama? Hindi sa palasyo. You know what? Siya ay anak ng Diyos. Pero you know what? Nung siya ay bata pa, umiiyak siya. Pag siya ay nagugutom, umiiyak siya. Kailangan siya na pakainin ng kanyang nanay. Kailangan siya na buhatin dahil hindi pa siya marunong lumakad. Handa siya ay lumaki na. Just imagine yung humility na pinakita niya. Kaya nga sinabi nga mayroong mga preacher nagsabi, kung ang Panginoon Kristo ay pinanganak siya sa palasyo, it is still a humiliating thing sa kanya. Tama? Kasi langit yung iniwan niya eh. Hindi natin naiintindihan yan kasi hindi pa tayo nakapunta sa langit eh. Pero kung makita natin kung ano meron sa langit, kung ano ang iniwan niya sa langit para sa atin ng mga tao, yung makikita natin gaano kalaki ng sakripisyo na ginawa ng Panginoon Kristo. And yet, when He came to this world, the Son must be lifted up. Why? So that whosoever believeth on Him should not perish but may have eternal life. Kaya mga kapatid, pag sinabi dito, what is ano ang antonyms ng life? Di ba? Death. Diba? Nung sinabi dito sa salita ng Panginoon in John chapter 3, verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Kung mayroong eternal life na tinatawag, mga friend, there's probably what we call an eternal death.
Kasi yung kasalungat ng life is death. Tama? Kung tumutukoy ang salita ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, meron din mga kaibigan, meron din mga kapatid, mga minamahal, na kamatayan na walang hanggan. At alam natin, sa tuwing ang Biblia, mga kapatid, tumutukoy ng kamatayan, hindi lang ibig sabihin, mga kapatid, na ang tao mamamatay, siya ay pipikit habang nasa loob ng kabaong. Hindi, tawag natin yun, physical na kamatayan. Pero during that, there's something that took place. Tama? Una, sa physical na kamatayan, ang ating kaluluwa ay mahihiwalay sa ating katawan. Yung tinatawag separation, mga kapatid, ng soul at ng body. That's what we call physical death. Pero mayroong isang kamatayan na tinutukoy, mayroon pa ibang kamatayan na tinutukoy sa salita ng Panginoon. Yung tinatawag eternal death. Na ang ating kaluluwa ay mahiwalay sa Diyos panghabang buhay. Yun po, mga kapatid. Yung spiritual death, yung ating kaluluwa ay hiwalay sa Panginoon. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoon Kristo, yung kaluluwa mo ay hiwalay sa Panginoon, ibig sabihin, wala kang relasyon sa Diyos. Hindi ka kaano-ano ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng tawagin Diyos, kasi hindi ka niya anak. Kasi hiwalay ka eh. You are spiritually dead. Dahil tayong panahon, may tinatawag eternal death na dun sa dagat-dagatang apoy, habang buhay, malalayo ka, mahihiwalay ka sa piling ng Diyos. Kaya kung sinasabi dito ng salita ng Panginoon, that whosoever believes on Him should not perish but will have eternal life, then there's probably what we call an eternal death. Kaya mga kapatid, although na merong matatawag natin, mga kapatid, kahit masasabi natin na merong eternal death na at meron din eternal life, makikita natin, mga kapatid, that is still a good news. Kung mapapansin natin, verse 16 and 17, mga kapatid, this is the common verse na ating napag-aaralan. Verse 16 and 17, mga kapatid, it gives us more information why the Son of Man must be lifted up. Ayon sa verse 14. Why? Sabi sa verse 14, even as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. In verse 15, nagbibigay sa atin ng reason bakit kailangan. So, sinabi niya, so that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And in-explain pa ni John more about through verse 16 and 17, sabi ito, for God so loved the world. Yun makikita natin dyan, mga kapatid. For God so loved the world, what caused Him, as He loved the world? He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son so that everyone who believes in Him should not perish but have everlasting life. That's good news. Tama? Mabuting balita yon. The Son of Man must be lifted up. Why? Because God so loved the world. How did God show this love sa mundong ito? By giving us His only begotten Son. And as He gave His only begotten Son, sinabi dyan, so that everyone who believes in Him, sa kanyang bugtong na anak, should not perish, hindi na mapahamak, but have everlasting life. For God sent not His Son to condemn or to judge, to condemn or to judge the world, but that the world through Him might be saved. Isn't that good news? The Son of Man must be lifted up. Yun ang sinasabi ni John. Why? So that whosoever believes on Him, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ba to? In-explain mo ni John. For God so loved the world. Dahil ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang kung sino man. Napakahalaga po nun, mga bagay, ng mga kapatid, yung salitang kung sino man. Hindi ka ba nagpapasalamat na hindi pinipili ng Panginoon yung mga mayayaman lamang? Paano kung sinabi na kung sino lamang ang mga milyonaryo, sila lamang makakapunta sa langit? Ibig sabihin, impyerno tayo? Kung may milyonaryo dito, siguro konti lang. Tama? Pag sinabi, buti hindi sinabi ng salita ng Panginoon, sino lamang yung mga mapuputi, pupunta sa langit? Kawawa naman ako. Tama? Pero walang pinipili, mga kapatid, ang binibigyan ng mabuting balitang ito. Sinabi ng salita ng Panginoon, kung sino man, so that everyone. The offer of salvation, mga kapatid, is free to all. But only
those who believe the Lord Jesus Christ will avail sa naturang good news. Yun ang sinabi ng salita ng Panginoon, mga batid. And he further explains in verse 17, for God sent not His Son, no, hindi pinadala ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundong ito to condemn the world or to judge the world, but that the world through Him might be saved. Mga batid, ano ba sa Tagalog yung saved? Di ba maligtas? Salvation, ano yun? Kaligtasan? You know what? Nung ipinanganak si Jesus Christ, sinabi ng anghel, no, before siya pinanganak, sinabi ng anghel, and thou shalt call His name Jesus, because He will save His people from their sins. At sinabi dito, mga batid, na pinadala ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang kondinahin o hindi upang i-judge, hukman, ang sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya, ang mundo ay magkaroon ng kaligtasan. Mga batid, hindi mo kakailanganin ng kaligtasan kung walang kapahamakan. Tama? Kung si Brother Gino, sisigaw siya dyan, no? Lalabas niya yung kamay. Brother Gino, sorry, gagamitin kita kasi ikaw mas kilala kita eh. Kung si Brother Gino, nandyan siya, no? May dadaan doon ng mga tao, sisigaw siya, tulungan niyo ako, nasusunog ako! Tulungan niyo ako, nasusunog ako! Ano kaya isipin ng mga tao? Walang apoy na nakikita. Ano yung isipin ng tao? Ano ba ng taon to? Nagbibiro ba to? Or kulang lang sa pagkain? Or kulang lang sa pansin? Tama? Pero kung sisigaw si Bergino tapos umuusok na dito sa loob, tapos sisigaw siya, tulong, tulong, nasusunog yung building, tulong, tulong. Anong gagawin ng mga tao? Tatawag ng bombero, pupunta yung bombero. Bakit? Dahil may nakaambang panganib. Tama? Mga batid, hindi sasabihin ng salita ng Panginoon that the world through Him might be saved if the world is not facing a very dangerous na anuman nakapahamakan na meron, nakahanda para sa mga tao sa mundong ito. Hindi sasabihin ng salita ng Panginoon that whosoever believes on Him should not perish, mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mabuting balita po yun, mga kapatid. Yun ang mabuting balita na makikita natin sa salita ng Panginoon para sa mga tao na kung sa piling mo, o kung sa palagay mo, paano ako maligtas? Kung nagtatanong ka sa isip mo tulad kay Nicodemus, paano magkakaroon ng buhay na panibagong buhay o spiritual na buhay ang isang tao? Kung siya ay ipinanganak na, wala itong kasagutan sa pamamagitan ng spiritual na pagkapanganak muli. Yun yung sinasabi ito. Ang gusto ipaabot ng Panginoon kay Nicodemus na pagkabuhay na spiritual ay hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Dahil this is a spiritual thing. And that is good news, mga kapatid. That is good news para sa ating lahat na tayo lahat ay makasalanan. Sinabi sa salita ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan, but it is good news, mga kapatid. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. That's good news. Mga kapatid, ewan ko na lang kung ang isang tao, pipiliin pa niya yung bad news kaysa sa good news. Natalakay na natin, mga kapatid, kung ano ang tinatawag natin na good news. Tingnan natin ngayon kung ano ang sinasabi dito sa salita ng Panginoon na bad news. We have the good news. God loved the world. He gave His only begotten Son so that whosoever believes on Him should not perish but will have everlasting life. And the bad news is, in verse 18, sabi niya dito, he that believeth on Him is not condemned or is not judged. No? Kung mapaano natin, mga batid, yung ginagamit dyan na mayroon ng ED, mga batid. No? Every time na makikita natin sa English grammar natin na may ED na, that means past tense, tama? Lumipas na. No? Sabi dito sa ito ngayon, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth is condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. That is the bad news, mga kapatid, na meron tayo ngayon. Kung makikita natin, this is what God is telling us. Meron siyang ibinigay sa atin, mabuting balita, kaligtasan na sa pamamagitan, kaloob, kaligtasan na libre, walang bayad,
sa pamamagitan ni Jesucristo lamang, yun yung ibinibigay niya sa atin, mabuting balita po yun. Pero sa mga tao na matigas ang kanilang puso at matigas ang kanilang mga ulo, ito yung bad news para sa kanila. Dahil binigyan na sila ng pagkakataon ng Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan, ngunit inayawan nila. At ito ang bad news para sa kanila. Sinabi ng salita ng Panginoon, He that believes not is judged already. No, illustration natin dyan, mabed, yung isang kriminal, di ba? Sa justice system natin dito sa ating bansa. Ang isang kriminal, pag siya'y nahuli, no, hindi siya agad-agad ikukulong. Why? Dahil meron siyang karapatan to defend himself sa court. Tama? Meron siyang karapatan meron siyang na magkaroon ng abogado, someone na mag-represent sa kanya upang mapatunayan if he's guilty or not. Yun ang paraan ng justice system natin. Hindi ka makukulong, kung ikaw ay suspect, hindi ka pa convicted. Kung ikaw ay suspect, hindi ibig sabihin na dahil ikaw yung sinuspetsahan, hindi ibig sabihin na diretso ka na sa kulungan. Although, kailangan mo ikulong for a certain period of time, pero after na-inquest ka, kailangan mo ng pakawalan. Kasi legal detention na tawag nun, after 24 hours, diba, na lumagpas nun, tapos kinulong ka, walang kaso na sinampa sa'yo, illegal detention na yun. Diba? Yun ang paraan ng justice system natin. Hanggat hindi napapatunayan na ikaw ay may sala, you are considered a free man. Diba? Unless na napatunayan ka, you are found guilty sa court, diba? Then ikukulong ka, and you're convicted. Pero unless na hindi ka napatunayan, hindi ka dumarap sa hukuman, wala pang kaso, you're considered innocent. Pero alam natin mga batid, sa salita ng Panginoon, sinabi dito, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, is judged already. Why? Because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. And that's bad news, mga batid, para sa mga tao. Hindi para sa atin na tumanggap sa Panginoon Jesucristo, pero maaaring sa mahal mo sa buhay, maaaring sa kaibigan mo, maaaring sa kaklase mo, maaaring sa katrabaho mo, maaaring sa kapitbahay mo, that's bad news for them. Why? Dahil ang Panginoon ay nagbigay ng pagkakataon para sa kanila, pero kung magmamatigas ang kanilang mga puso, magmamatigas ang kanilang ulo, pipilitin pa din nila na mas maganda ang kanilang kaparaanan kaysa kaparaanan ng Panginoon. Sinabi ng salita ng Panginoon that person is condemned already. The condemnation is to those who do not believe. It's already been made. Sinabi ng salita ng Panginoon, He is judged already because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. Why people are being condemned? Sabi sa verse 19, and this is the condemnation, and this is the judgment, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Diba? Yung mga tao, mga batid, ipagawa mo sila ng mabuti, di ba nahihirapan? Pero pagawa mo ng masama, napakadali gumawa ng mga masasamang bagay. Meron yung tao nagsabi sa akin, nagsabi minsan na bakit kaya ang hirap magpakabanal pero napakadaling magpakahangal. Pag gumawa ka ng kasalanan, napakadali eh. Pag gumawa ka ng mabuti, parang napakahirap ba? Well, dahil yung ano natin, yung nature natin bilang tao, especially our flesh, it bends towards our sinfulness. Imagine mo yan. Every time na nag-iisip ka na gumawa ng mabuting bagay, parating may humahadlang sa sarili mo. Every time na nag-ano ka, simula ngayon, babaguhin ko na simula ngayon, aagahan ko na, punta sa church. Pero pag kinabukasan, parang sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung katawan ko. Parang lalagnatin siguro ko mamaya. Mamaya na ako pag nag-amen na si pastor, tsaka na ako papasok sa church. Dahil yun talaga ang nature ng tao. Ito yung even si Jesus Christ, mga batid, sinabi niya, this is the condemnation, that light is come into the world, and that light, mga batid, was referring to himself, but men love darkness rather than light. Men love darkness rather than light.
And that is the condemnation, mga kapatid. No, yun pa ang nagpatindi, mga kapatid. And in verse 36, mga kapatid, no, ng John chapter 3, no, talon po tayo sa verse 36, no, as si John, no, na inano niya dito, no, patuloy niya ni-remind, mga kapatid. And this is, no, napaka bad news talaga nito para sa tao na hindi mananampalataya, na hindi maglalagay ng kanyang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Ito po sinabi, mga kapatid, sa verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life. Do you know what do you mean by believeth, mga kapatid? Yung word na believe. Diba? Yung word na believeth, mga kapatid, no, it means to believe, to be true. Yun yung idea ng word na believeth, mga kapatid, or the word na believe. Diba? Na paniniwalaan mo ang Panginoon ayon sa kanyang salita, that God is not like man, no, that God cannot lie. Na kung sinabi ng salita ng Panginoon na may kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, pananampalatayanan mo yon ayon sa salita ng Panginoon, hindi dahil sa feeling mo na parang feeling ko ligtas ako ngayon. Tapos mamaya, parang feeling ko hindi na ako ligtas. Hindi po yun, mga kapatid, sa damdamin natin, mga kapatid. Yun po ay dahil sa sinabi ng salita ng Panginoon na ating pinanghahawakan. Bakit mo masasabi ikaw ay pupunta sa langit? Dahil pinanghahawakan ko ang salita ng Panginoon na sinabi niya na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil naniniwala ko, ang Diyos ay hindi sinungaling. Mga kapatid, this is a very bad news, mga kapatid, para sa isang tao na hindi maglalagay ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. He that believeth on the Son hath everlasting life. No, siya daw na nananampalataya sa anak ng Diyos, siya ay may buhay na walang hanggan. Kailan ba mag-umpisa yung buhay na walang hanggan? Pag ikaw ay namatay na? Hindi. The moment you receive the Lord Jesus Christ, eternal life started. Yung buhay na walang hanggan, nag-umpisa na. Kaya sabi nga ni Dr. K, yung eternal life, mga kapatid, diba? The everlasting life, mga kapatid, it's not the quantity of life. No, hindi ito kung gaano kahaba yung buhay na hindi ka na mamamatay. It is the quality of life, a life being lived for God. Even si Apostle Paul, sabi niya, for to me, living is Christ and dying is gain. Yan, mga kapatid, sabi dito, kung sino man ang maglalagay ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo as the Son of Man to be lifted up, so that whosoever believes on Him should not perish but will have everlasting life, kung sino daw yung taong yun, sinabi dito, that person has everlasting life. Pero mga kapatid, tingnan natin yung second part. And he that believeth not the Son shall not see life. And that life, mga kapatid, diba, na tinutukoy niya, mga kapatid, is eternal life or everlasting life. Kundi anong makikita niya? It's death. Eternal death. At ito pa, mga kapatid, ang nagpatindi ito, but the wrath of God abideth in Him. Alam niyo ba, mga kapatid, naranasan niyo ba, mga kapatid, na may tao na may puot sa inyo? Nakakatakot po yun. Tama? May isang tao, sasabihin ka, alam mo, may puot ako sa iyo, mag-ingat ka sa taong yun. Dahil anytime, he will strike at you. Diba? Pag galit lang yun, mga kapatid, no? Pag nagalit ka sa isang tao, yung galit, lumilipas lang yun eh. No? Nagalit dahil masama yung ginawa mo, or nakagawa ka ng hindi tamang bagay, magagalit sa yung tao, magagalit sa yung nanay mo dahil hindi ka sumunod sa kanya, pero lumilipas lang yun eh. Pero yung puot, mga kapatid, yun yung galit na nasa ilalim. Diba? Yun yung galit na nasa ilalim na nag-aantay na sumabog. Yun yung tinatawag na puot, mga kapatid. Diba? Yung tao na kung gusto kang himay-himayin, diba? Yun yan, gusto kang tupiin, kung tinititigan ka na ng masakit, mag-ingat ka na sa taong yun. Diba? Probably yung taong yun may puot sa'yo. Pero mga kapatid, alin ba ang mas matindi? Ang puot ng tao o ang puot ng Diyos? Sinabi dito sa salita ng Panginoon, and this is bad news. He that believeth not on the Son of God, on the Son, shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Kaya mga kapatid, he that believeth not the Son, no, is condemned already, is judged already. And there are people, mga kapatid, they are going to hell, mga kapatid, not because God is mean. They are going to hell, mga kapatid, because they choose not to receive the Savior. That's why they're going to hell. Matigas ang kanilang puso, matigas ang kanilang ulo. Kaya pupunta siya sa langit o sa impyerno. Pero ang kaligtasan, mga kapatid, ibinigay yun ng Panginoon sa lahat. Pero ang makakaabailan na naturang kaligtasan, mga kapatid, ay kung sino man ang sasampalataya.
And ngayong gabing ito, mga batid, natungayan natin ito yung mga tanong na dapat natin sagutin sa ating mga sarili. Do you want, kung ikaw ay nandito ngayon at hindi mo pa kilala ang Panginoong Jesucristo at nais mo, maintindihan. Tulad kay Nicodemus, nagtanong siya, paano ba mabuhay muli? Paano ba? How can I be born again? Or probably your question is, how can I have eternal life? You know what? Meron tayong tinatawag na good news. The good news is, you believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yun yung sabi ng salita ng Panginoon. Acts chapter 16 verse 31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. And if you reject this offer of salvation from God, then I have this very bad news for you. Why? Because if you reject this salvation offer ng Panginoon, sinabi ng salita ng Panginoon, he that believeth not on the Son of God shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Nais mo bang mangyari sa iyo yun? Uuwi ka sa bahay ninyo, matutulog ka, iniisip mo, ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nasa sayo. Bakit? Dahil sa ating kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pagkahiwalay. Ngunit may binibigay na mabuting balita ang Diyos. Iyon ang buhay na walang hanggan doon sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Mga kapatid, kung ikaw ay hindi mananampalataya, kung ikaw ay isang bisita nandito ngayon, wag mong hayaan na matapos ang gabing ito, hindi mo nagagawa ang desisyon na tanggapin ang mabuting balita. Well, ang Panginoon nagbigay sa atin ng mabuting balita, and at the same time, nag-warning sa atin na mayroong tinatawag masamang balita. Ang mabuting balita, ang Panginoon ay gumawa ng paraan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbigay niya ng kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang masamang balita, kung aayawan mo ang binibigay niyang kaligtasan, walang ibang kaparaanan upang ang tao ay maligtas, kundi tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Even the Lord Jesus Christ claimed, sinabi niya kay Thomas, John chapter 14 verse 6, and Jesus answered unto him and said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me. Kaya, kaibigan, kung nandito ka ngayon at hindi ka sigurado, maaaring ang panahon na nandito ka ngayon, hindi ito aksidente. Maaaring ito ang panahon na ipinaalam ng Panginoon sa iyo na mayroong mabuting balita. Pero kasunod ng mabuting balita ay may tinatawag na masamang balita para sa mga tao na magmamatigas sa kanilang mga puso. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ang tawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ang mag-abot ng kaluluwa ng ibang mga tao, ibahagi sa kanila ang tinatawag na mabuting balita at ipaalam din sa kanila ang tinatawag na masamang balita. Huwag po kayong matakot na sabihin sa isang tao, alam mo, pag ikaw ay hindi tumanggap sa Panginoon, ikaw ay mapupunta sa impyerno. At alam mo ba kung anong meron sa impyerno? Sa impyerno ay ang lugar kung saan ang apoy at ang uod ay hindi namamatay. Hindi pananakot po yun. May mga tao nagsasabi, pag nag-share ka ng gospel, huwag mong sabihin about sa impyerno kasi baka tumanggap ang tao na para lang dahil natakot siya. Dapat lang talaga matakot ang tao sa kanyang kahihinatnan. I don't think, mga kapatid, na si Jesucristo, nung sinabi niya kung ano ang impyerno, sinabi niya, the hell is a place where the fire dieth not, the worm dieth not, and the fire never quench. I don't think so, mga kapatid, na tinatakot ni Jesucristo ang kanyang mga disipulo. Sinabi niya ito to warn them kung anong meron sa impyerno. At kung ikaw nandito ngayon, ikaw ay isang mananampalataya, trabaho po natin na mag-abot ng kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan, walang iba kundi sa pamamagitan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Kaya kung ikaw ay nagbabahagi sa salita ng Panginoon tapos inayawan ka, nag-abot ka ng babasahin tapos inayawan ka, huwag kang malungkot. How many times I have experienced, nung sa Bukidnon pa lang kami, every Friday pupunta kami, lumalabas kami from the school, nagbibigay kami ng tracts. Minsan harap-harapan, ginagano ano to? Pera ba to? Minsan, nagbibigay ka, ayawan ka. May isang beses na pumunta kami sa isang sitio, tapos may tao na medyo lasing na siya, kumuha siya ng itak. Sinabi niya, ang lumampas dito,
first year, second year students, anong gagawin? Hindi mamutla. Tama? Takot na takot. Pero you know what? Yung parating nagpapaalala sa akin, no, sinabi ng isang tao, kapag ikaw ay tinanggihan, nagbahagi ka ng ebanghelyo, kapag ikaw ay tinanggihan, huwag kang malungkot. Dahil hindi mo kawalan yun. No? Kawalan niya yun eh. No? Dahil sa impyerno, yun ang pinakamasakit na maalala niya. At I believe, mga kapatid, sa impyerno, hindi masakit ang apoy na hindi namamatay at ang uhod na hindi mamamatay. Hindi masakit dun eh. Kasi eternal mo na yun eh. Diba? Habang buhay mo na ang pagdudusahan yan eh. Sa palagay ko, ang sakit nan because conscious tayo sa impyerno. Diba? Kung ang tao pag namatay, no? Kung siya pupunta sa langit, conscious siya. Kung pupunta siya sa impyerno, conscious din yung ano niya. Yung masakit sa impyerno is ito. Yung kaisipan na parating magpapaalala sa tao na yun, na binahagian mo ng salita ng Panginoon, na maalala niya, sayang. Minsan may nag-abot sa akin, nagbabasahin, nagsasabi na si Jesu Cristo ang tagapagligtas, pero inayawan ko. Kaya nandito ako ngayon sa impyerno. Tignan mo yung rich man, no? At si Lazarus. Di ba? Nagsisi siya. Yun ang pinakamasakit sa impyerno, I believe. Diba? Meron kang pagkakataon, binaliwala mo. And that's good. That's bad news. Diba? Kaya mga kapatid, sana, sa bawat isa sa atin, lalo na kung meron mga bisita dito, hindi ko kayo kilala. Diba? Hindi ko kayo kilala kung sino kayo. At maaaring mananampalataya ka, matagal ka na dito sa simbahan. Matagal ka na naging involved sa ministry. Matagal ka na nagsisimba. Pero until now, hindi mo pa din naiintindihan na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsisimba mo, hindi sa pamamagitan ng pagpapabautismo mo, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa mo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. That whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na inyo po, Panginoon, na ibinigay sa amin. Salamat po, Diyos, dahil aming natunghayan ang napakahalagang balita, Panginoon, na kailangan naming mapakinggan. Ito po, Panginoon, ay ang mabuting balita na may kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo lamang sa paglalagay namin ng aming pananampalataya sa Kanya. Ngunit, Panginoon, alam namin na sa inyong salita ay meron din tinatawag na masamang balita para sa mga tao, O Diyos, na pilit umaayaw at pilit nagmamatigas ng kanilang mga puso at tinatanggihan ang mabuting balita. Sinabi niyo po sa inyong salita po, Panginoon, na ang taong yun, Panginoon, ay siya ay hinukman niya dahil siya ay hindi nanampalataya sa inyong bugtong na anak. Huwag naman po sana, Panginoon, na ang mga mahal namin sa buhay o mga kaibigan namin o mga kaanak namin, Panginoon, ay magkaroon ng attitude na ganito po, Panginoon. Sana po ay gamitin niyo po kami bilang mga mananampalataya na mag-abot ng mga kaluluwa ng mga taong ito upang sila din po, Panginoon, ay maka-avail ng naturang kaligtasan sa pamamagitan po, Panginoon, ng inyong bugtong na anak. At Panginoon, kayo po nakakaalam ng mga puso na nandito ngayon. Kayo po nakakaalam ng mga puso po, Diyos, kung tunay nga po kami, Panginoon, na ligtas. Hindi po ito, Panginoon, na pananakot o hindi po ito, Panginoon, na pagbibigay ng doubt po, Panginoon, sa mga puso o sa mga isipan ng bawat mananampalataya dito. Ngunit, Panginoon, napakaklaro sa inyong salita na ang kaligtasan po, Panginoon, ay hindi dahil iniisip namin na kami ligtas na, hindi dahil nararamdaman namin na kami ay ligtas na, kundi ang kaligtasan po, Panginoon, ay dahil sa matibay namin na pananampalataya na tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang tagapagligtas at wala ng iba. Kaya po, Panginoon, salamat sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa amin. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ibigay ko ang time kay Pastor Jim.